Hello mga kapigmate, good morning sa inyong lahat. So, update ko lang kayo dito sa ating mga nanganak. Ito. So, ito yung mga piglet natin na ito, mga to ay bali 7 days. 5 days old. 7 heads lang sila. Yan, magkakarambola sila. Tapos ito namang maliliit, yan. 3 days old yan mga kapigmate. So, sa ngayon, wala naman mga problema dito. So, itong first natin na mapiglet yung pito ay tapos na natin injikan ng iron. Tapos na natin putulan ng ngipin at ng ngipin ng 3 days nila. So, ito namang maliliit. Ito mga to. So, katatapos lang natin kaninang umagang injikan ng iron. Tapos, putol ng ngipin at ng buntot. Pero sa kapon, wala pa tayong ginagawa. So, yan po yung mga F1 natin. So, wala na po nagtatay sa kanila mga kapigmate nung huling vlog natin. Yun na po yung pinakamagandang kondisyon nila hanggang ngayon. So, wala na nagtatay sa kanila. Sa mga inahin naman natin, malalakas. So, napaliguan na rin natin yung mga inahin natin na kahapon. So, tapos na natin paliguan yung inahin natin kahapon. Tapos, ngayon, after 5 days nito, ito, araw-araw na itong pinapaliguan. Ito naman, pwede na rin siyang araw-araw paliguan. Pero, day 1 pa lang to pinaliguan ko na kasi napakadumi niya. So, yung mga piglet natin. So, ito yung ito yung piglet natin. Yan. So, yan, bagong putol yung buntot. Yan. So, wala naman nagdatay sa kanila. So, ang dumi nila ay nandito. Ayun, nasa ilalim. So, kung mapapansin nyo yung dumi nila mga kapigmate, lahat po ay buo. Ayan. So, ayan pa. Ayan, buo po yung mga dumi nila at wala pong dumudumi sa kanila ng basa. So, ito, ayan. Ayan. So, lahat yung mga piglet, mga kapigmate, yan. So, wala pong nagtatay sa kanila. So, okay naman lahat. Sa inahin naman natin, yung infection nila, ito, diba, after 3 days, may infection pa to. So, sa ngayon, wala na. So, pinabayaan kasi natin. Tapos, ito namang isa, ito pala natin. So, may infection pa siya. Hinayaan na lang natin. After 3 days niya ngayon, so, wala na. Ito namang isa naman, nung first day niya, nag-inject tayo. Pero, 3 days niyang may infection pa rin. At, medyo lumala, kaya nag-inject pa rin tayo sa kanya. Nag-inject ako sa kanya ng bali 17 ml. Kasi nasa 170 kg naman siya. Kaya yan. So sa ngayon okay na sila. Sa pagkain naman mga kapigmate, pagkain ko dito sa inahin natin ngayon, itong 5 days na, 1.5 kilo kada kain niya. So ano to mga kapigmate 5 days na ng inahin, 1.5 kilo ng pagkain sa kanya. Tapos sa maghapon nun mga kapigmate ay bali 4.5 maghapon. 4.5 kilo. So bakit napakadami? 5 days pa lang, 'di ba? So nasabi ko na sa inyo, ang pagkain ko ngayon sa inahin namin ay yan. So developer. So developer lang pagkain namin. Tapos ito, nagmi-mix lang ako ng kangkong. So 40 pesos daily ang inaano ko dito sa kangkong na to. Tapos ang pagkain ko itong developer. Yan, so okay naman, maganda naman resulta nung minixan ko ng kangkong. Pero nung walang mix ng kangkong, so malaking problema. So ngayon naman medyo nag-improve naman yung pag-aalaga natin, kaya tuloy-tuloy lang habang kahit mahal yung feeds, kahit mahal yung mga branded na feeds o yung feeds na nakasanayan natin, bumaba tayo sa feeds na pinakamura, yung developer. Kasi ang feeds ngayon mga kapigmate ay umaabot ng 2,000 pa mahigit. May 220, may 250 na mga grower, lactating or gestating. So, ganun ang presyuhan. Tapos, ang ginagamit lang natin na feeds ay developer na ang presyo ay 1,180. So, sabihin natin mas mura ng 900 mga kapigmate kaysa sa normal na feeds na ginagamit ng mga nag-aalaga ng baboy. So, talagang napakababa. At least, ang naman natin dito mga kapigmate, bumaba yung cost natin sa feeds. Tapos, yung mga piglet natin, kahit tinitipid natin ng konti yung inahin, hindi sila maapektuhan. Diba? So, nagdagdag lang tayo ng pagkain nila.
Yan. So, itong inahin natin na first 5 days. Pero ito, mga kapigmate, ano na ako dito, may posibilidad po ang inahin natin na sobrang pumayat po yan. Pero wala po problema yan. Kasi mayroon naman tayo na ibibigay na additional. So, ang vitamins ko mga kapigmate na binibigay ko sa ating mga inahin, mayroon tayong King Vita Plus, saka Sisical Powder sa inahin natin. Tapos, sa ano naman, sa tubig naman, yung minimix ko sa tubig din yung vitamins na nila na bago mga knock up, after mga knock, ay yung Vitamin Pro. So, sa ngayon, wala na. Ang binibigyan ko na lang ng ito, bali last day na nito na pagbibigay ko ng Vitamin Pro kasi 3 days niya na since nanganak. Tapos itong isa natin, so bali delay na siya. So, delay na siya ng 2 days kasi October 22 ang due date niya. So, October 24 ngayon. So, delay na siya. Kaya, pero okay lang yung mga sabihin na natin na 116 days ngayon. Ang normal na panganganak ng baboy ay 114. Pero, pwede po tayo mag plus 5, less 4. Sabihin natin na pwedeng mag-advance ng panganganak ng 100 days at pwede naman ma-delay na panganganak hanggang 120 days. Hanggang 120 ba? 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, 119 days. Normal pa po yun. So, hindi pa po tayo nag-i-inject ng kahit ano. Pero kung kayo po mga kapigmate, kasi ang dami nag-chat sa akin, yung baboy daw nila ay delay na ng panganganak. 116 na raw na hindi pa nanganganak. So, ang payo ko sa kanila, hintayin na lang. Pero kung hindi sila makapaghintay, mag-inject na lang po kayo ng Lutalize. Lutalize 2 ml po. Yung i-inject nyo. So, wala naman tayo nakikitang pangit sa inay natin. Medyo, ang mga piglet sa tiyan niya ay malilikot naman. So, malilikot naman ang piglet sa tiyan ng inahin natin. So, talagang hindi pa lang siya nagle-labor. So, kahit gatas ay wala pa. Kahit gatas, wala pa. Yan. So, para sa akin, okay lang yan. Walang problema yan. Kahit due date niya na, tas wala pang gatas. Wala pong problema yan mga pigmate. Kasi napakadali lang po ng paraan. Ang daming paraan para magkagatas yung inahin natin. Napakaraming paraan. So, yun. So, mapapansin nyo, may malalaki dito kasi yung ibang anak nito, pag nagpapade dito, pumupunta dito. Tapos ito naman maliliit naman mga kapigmate. Pag nagpapade dito, yung maliliit, napunta rin dito, parang palit, lang sila, bigayan lang sila. Yan. Pero yan, to kagaya nito, maya-maya, higa na yan kasi nagkakaingitan yung dalawa. Pag nagpapadede to, papadede rin yan. So, yun, ang update lang natin mga kapigmate. Yan. Sa biik mga kapigmate, hindi po, sa mga biik mga kapigmate, wala akong ini-inject na antibiotic sa kanila, wala po. Maliban na lang kung magkaroon sila ng arthritis. Yun. O maliban na lang kung nagkapon ako at may problema yung pagkakapon sa kanila. Nagbibigay ako ng antibiotic. Pero yan, sa gantong age o gantong wala naman silang problema. Kaya wala akong binibigay ng antibiotic. Yan. Basta malalakas lang yung inahin natin. Okay na yon. So, sa feeds, yan. So, sa feeds ngayon mga kapigmate, kasi hindi naman tayo nagwawalay ng 15 days. So, ang ginagawa ko mga kapigmate ngayon, hinahayaan ko na lang sila matutong kumain kasi pwede naman matuto yan sa sarili nila. Basta yung feeds mga kapigmate, yan. So, basta ganyan mga kapigmate, may feeds lang lagi kayo na nakalagay sa kahit saan kulungan kahit saan dito sa palibot ng kulungan ng mga alaga nyong inahin. Yun lang mahalaga kasi ang mga piglet mga kapigmate ay mga curious yan. Lahat tinitikman yan. Kahit nga dumi ng nanay nila, tinitikman nila. Ihi ng nanay nila, tinitikman nila. Yung feeds ng ina nila, tinitikman nila. So, lahat po yan tinitikman nila. Kaya wala tayong problema dyan. Mga kapigmate, mapapansin nyo ang mga big kung nagtatay sila, laging madumi yung mga piglet, yung kulungan laging madumi. Yan. So, pag ganito mga kapigmate, so hindi pa po tayo dito wala pa tayong linis. Malinis pero yung mga big natin malilinis. Tapos sa inay naman, okay din naman sila, walang problema. Yan. Yun lang update natin. Tapos dito sa isa na mukhang abutin pa yata ng mga 117 or 18 bago manganak. Si Ivana. So, yan si Ivana. So, okay lang yan. Basta ang alam natin na wala namang problema yung inahin.
Okay lang yan. Maya-maya papakain na tayo. So, ayan. Pagkatapos nila dumede, inom na lang sila. So, sa tubig nga pala, may nagtatanong sa atin kung pwede na raw painumin yung mga piglet ng day 1. Yes po, mga ma'am, mga sir, mga kapigmate. Piglet po, para sa akin ay pwede na pong painumin. Kasi may nagsabi rin sa atin na yung biik niya raw, nagtai raw kasi pinainom niya day 2 ng piglet. Sabi ko, ma'am, wala namang kinalaman yung tubig para sa pagtatay ng piglet. Tapos mayroon din nagsabi, sir, yung mga biik ko, nagtai kasi pinakain ko ng pigs. Wala pong kinalaman yung pagpapakain nyo ng pigs sa mga biik na bagong anak, kaya sila nagtai. Huwag nyo pong sisihin yung pigs, huwag nyo sisihin yung tubig. Basta pag nagka-problema lagi ang biik, mga kapigmate, check nyo lagi yung inahin, saka yung pag-manage nyo sa pakain sa inahin. Yun lang, kasi yun lang naman ang mahalaga na, yun lang ang pinaka-importante na kailangan malaman nyo. Kasi once na sumablay kayo sa inahin, damay lahat ang biik nyo. So, pwede rin ikamatay ng mga biik nyo. Pero pag ganito, yan, so, less worry kayo, wala kayong aalalanin. Di ba yan, patulog-tulog lang. Yan. So, sa mga to, ito yung mga ipon natin, yung maliliit. Yan, so, tulog-tulog lang sila. Ito naman, mga kapigmate. Ito ay Duroc large white, itong naman natin dito. Itong mga malalaki na 5 days old. Delika. So, ito. Yan. So, mga butchog sila. Yan, o. So, malilinis. Wala nagtatay. Yan. So, yun lang mga kapigmate, ang update natin. Wala naman tayong, yan lang. So, kung may tanong kayo, pa-comment or PM na lang ako mga kapigmate para mag-guide ko kayo kung kaya ko. Pero kung hindi ko kaya o hindi ko alam yung tinatanong nyo, pwede nyo yung tanong sa iba. So, yun lang. Good morning sa lahat.